Morning po sa lahat, sa buong daigdig at sa mahal na bansang Pilipinas. Naririto po kami ngayon sa St. Joseph Chapel. Ang date po ngayon ay November 11, 2023. Kumakamay po ako sa lahat ng mga may problema, na may mga karamdaman. Huwag kayong malungkot. Kasalukuyan ko ipinaliliwanag ang mga karamdaman. Alam niyo ba, pag narinig niyo ang aking mga maririing paliwanag, nagkakaroon kayo ng pag-asa. Nagkakaroon kayo ng gaang kalooban. Hindi puro bugnot ang iiral. Kaya nga naririto ako, lagi akong tumatayo sa inyo as mother pa rin ng Bulacan, para ito ang aking natutuhan sa loob ng 38 years sa aking panggagamot. Alam nyo, since 1985 until now, gumugusar ako sa tao. Na ang lahat naman ng tao, mamatanda, mabata, mamayaman, mamarunong, hindi na, ginagampanan kong lahat. Ang labang ko po dito sa mga tao, labang parehas. Kaya lang ang aking pong pauna rito sa aking binigkas ngayon sa araw ng linggo, kinakailangan pong maliwanagan ng mga buong mga tao na pupunta sa amin. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi ayoko na sila pupunta dito na sila hindi nakahanda. Ang kanila pong ihahanda, maglalangay sila ng 8 o 10 niyog. Iyan po, iinumin nila ng 3 araw na sunod-sunod bago sila pumunta sa akin. Ito po ang aking panggagamot na part 1. Ano man po ang karamdaman na nasa loob, awari mo po, sa uterus, sa colon, sa abdo, sa suso at sa lahat ng bagay. Langis po. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Ipaliliwanag ko rin po sa inyo ang tungkol dito sa dumi ng mga tao. Hindi po normal. Ngayon ko po nalaman na itong mga karamdaman na ito pala ay nagiging cake sa kanan, sa colon. Kaya ito, sa pamamagitan ng karunungan at bendisyon sa akin ng Diyos, ito pong kamay na ito, na isusunod ko po dito, nahahalaw-haw ko po yan. Kagaya ng nakikita nyo na pini-Facebook ko. Pero ang the best and the number 1 po masasabi ko sa inyo, yung kayo ay nagdadasal. At number 2 po naman, ang pumupunta dito ay yung may tiwala. Kaya kung sino man ang mga tao na nagtatanong sa akin, nagsasabi ako sa inyo, nakangiti ako sa buong mga tao. Please lang and request, wag na kayong mag-isip ng kung ano. Kasi hindi ba kayo natutuwa na ang bigay sa akin ng Diyos for almost 38 years old na, ngayon iniiwanan ko sa inyo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kinakailangan ito'y matutuhan ninyo. Kagaya ngayon, ito ang aking ginagamit. Ngayon, kung kayo ay nasa dulo ng mundo, maglagay kayo ng pitsil. Ilagay ang tubig sa pitsil. Pagkatapos, bumili kayo ng hose sa tablerya. Langisan nyo ito. Tapos, ilagay nyo ng tubig na maligam-gam ito. Abusog kayo, pwede na kayong maglabatiba. Sa kadahilanan na maraming tao na gustong bumili ng labatiba, hindi malaman kung paano ang gagawin dahil ang labatiba kulang. Kaya kung ako man ay nagpaliwanag sa inyo, lalo kung kayo pumupunta dito, ayoko ba nung para kayong magsusundalo, wala man lang kayong helmet, wala man lang kayong pansangga. Walang iniwan sa isang pintor. Hindi pwedeng magpintor ang walang brutsa. Ano na ibubrutsa niyo? Yung balbas. Kaya kung sakali man naririto ako na nagsasalita sa inyo na sinabi ko na lahat ang dadalhin. Hindi na magtatanong kung ano-ano. Kasi nangangawit na rin ako ng pagpapaliwanag. Kasi hindi nyo ba nakita na 83 na ako, nanghihina na rin ako. Kaya lang, kapag ako'y humaharap sa inyo, pinakikilala ko sa inyo na malakas pa ako, pero may nararamdaman na rin ako. Dahil itanong nyo naman sa akin kung bakit 38 years na old na nagagamot, lahat. Eto sa aking lugar. Ang aking lugar, simple-simple. Ngayon, ako may misyon. Kung sakali man idinamay ko dito, mapakarami ko kawa ng Diyos na napagsikapan na nakakuha ng kamay ng mahal na Jesus, lahat ng mga mahiwagan, rebulto, naririto sa amin, at ipinakikilala ko sa inyo ang the highest Father, na ako ay burol, na ako ay matulog. Ito ang ipinakita sa akin. Kaya nga ako naging mother pa rin. Dito ako na ako ay matulog. Ang sabi sa akin, ako si inang pa rin matutulog ng 4 na gabi at 5 araw. Huwag magkamaling tumawag ng doktor. Ipagdasal na lamang sana na malusutan ko ang pagsubok na ibinigay ng Panginoon. Number 2, binigyan din ako ng mahal na Panginoon na ipako ng 15 beses sa krus. Siguro
siguro kita nyo ang lahat ng aking ginampanan. Kaya ko sinisiwalat sa inyo, ha? Para hindi na kayo magtaka. Kasi ayoko na kayo magkasala pa sa akin. Ang ibig ko ba sabihin, kung kayo pupunta dito, magdala kayo ng konting budget, may mga bibilin. Ngayon, kung sasabihin niyo naman na, huwag na kayo magtatanong na, Mother, magkano po ibabayad ko? Iyan ang mali. Kung ano ang karapatan at kapagalan na ibibigay niyo sa akin, salamat. At kung wala naman, salamat din naman. Kaya lang, nagbibilin din ako sa inyo. Mga pupunta dito, dala nyo naman ako ng kahit na anong pasalubong. Kasi as everyday, naka-duty ako dito sa amin. Wala akong sinasayang na oras para sa mamamayang Pilipino. Kaya ngayon, ang aking mariing paliwanag, isang napakaganda at maririnig nyo kung ano at bakit na ako ay naririto sa mesa ngayon sa araw na ito. Isang mariing pagbibigay ng Panginoon at pagkakataon na ako ay makaharap nyo na napakaganda talaga ng aking paliwanag. Pero magkaganon pa man, alam nyo, may hiyahabol akong salita sa inyo. Isisiwalat ko sa inyo, hindi pala lahat ng na-out balance, puro sa ulo ang tama. Na-encounter ko nito, hindi nyo alam na, wari mo, ayan ang butas ng pika. Hindi nyo alam na yung pala, nagkakaroon din po ng tama dito sa spinal, kaliwa at kanan. Pagkatapos, hindi nyo naiisipin na yung na-out balance kayo, may tama kayo sa ulo. Ngayon, iyan lahat na yan na-discover ko. Na-discover ko rin yung mga sa kalalakihan, sa mga usos. Naririto at isusunod natin pasamantala ang aking mariing paliwanag kung paano ang gagawin natin na ipapaliwanag ko sa mga tao para maintindihan nila. Naririto po ang aking sa kasalukuyan ngayon sa umagang ito. Meron po akong pasyente ngayon na eto, pakikilala ko sa inyo. Meron ka. Magandang umaga. Magandang, tatayo pa ako. Gusto mo? Magandang umaga. Magandang. Oo, magandang umaga po. Ako po si Santa Flores, taga Camellia, Bacoor. Pumunta po ako ng pangalawang beses na po kay Mother pa rin. Kasi yung sakit ko na matagal na, nakita ko lang siya sa Facebook. So, nag-try lang ako. Sa awa ng Diyos sa ngayon po, medyo maganda na yung pakiramdam ko. Ngayon, Mother, may tatanong po ako sa inyo. Okay, teka muna. Saan yung nakuha ko sa iyo? Ito po. Na ikaw ay gumaling. Papaliwanag muna ako. Ito po, Mother. Kalasin mo ate. Ikaw naman. Sige. Ipakikita ko sa inyo na yung mga babae na masakit ang balakang, kumikirot. Ha? Hindi ko sukat akalain na ipapaliwanag ko sa kanya as yung naramdaman niya. Don't bilis. Sakit mo po. Hindi mo buksan? Ayan ako. Ayun. Mga kapatid, ito ang nakuha ko sa kanya. Kaya siya hindi makatayo, namimigat ang balakang. Kaya kung sakali man, nasasabihin ko sa inyo, kinakailangan kayo maglinis, sundin nyo ang lahat ng sinasabi ko. Yung lahat na may sakit ang balakang, ha? Hindi isa lang ang pinagmumulan. Ito, palakpakan nyo mga ate. Ngayon, ito na ang sasabihin ko sa inyo ng malinis ko. Ito, sasabihin ko sa inyo ng malinis ko, ng linisin ko. Malinis na, palakpakan nyo. Ito ang sasabihin ko sa kanya, sa inyo na wala na siyang cancer. Palakpakan nyo, kangitiyak ko niya. Ay, ate, ayusin mo na ako. Ipasok mo, Bing. Matulog. Kaya kung sakali man ng mga kababaihan, mga kalalakihan, iyan, mga bakterya lang. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo dahan-dahan ang nararamdaman ng tao. Pero sa mga kababaihan, senior citizen, at hindi senior citizen, yung mga ito pinagmumulan pala sa suso, sa uterus, sa colon, sa lahat. Puro bakterya lang yan. Kaya kung sakali man na sasabihin ko sa inyo na sana at nawa, kayo ay maglangis ng niyog, sarili niyong gawa. At pagkatapos, kapag uminom kayo na 3 beses, 6. Kung gusto niyo, 7 sa mga may prostate. Sa mga may, ano ba yun? Sa diabetes, 6. Sa mga may colon, 6. Depende sa inyo. Kaya lang, hindi ako nagpapainom ng langis sa aking pwesto. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kapag uminom kayo ng langis, sihilab ang tiyan niyo para kayong manganganak. Kaya ito, hindi ko ginagawa ang
magpalangis para uminom. Lahat ng tao na nagpapagamot sa akin, bago kayo pumunta dito, uminom muna kayo ng 3 beses. Kasi pagpunta kayo at hindi kayo reject ni kayo, baliwala din. Kasi hindi ko makukutkot yun kasi naka-espalto yun sa lamitian nyo. Kaya ngayon, kung sakali man na binanggit ko sa inyo ang mga bagay-bagay, isang karagdagan nito, makamimenos na rin ako ng salita. Naririto si ate na may katanungan sa akin, hindi ko alam kung ano itatanong sa akin. Good morning, ate. Good morning, Mother Paring. Paano po yung may mga Colon. yung colon cancer na paano pong gagawin niyo po? Ganito, number 1 na paliwanag ko sa buong mga tao. Ang colon cancer, kaya nakakaroon ito na nagiging cake. Kulang sa tubig. Number 1. Kulang sa langis. Sagana sa sebo. Sagot kayo. Opo. Medyo kulang din ito sa prutas. Kaya ito namomorde, nagiging cake. Kaya ito, pag nakaabakat na doon, hindi ninyo alam na ang ating palambutas ng puwit umaakyat hanggang dito. Isip-isipin nyo naririto, tumataas yan ganyan, umiikot. Kaya maraming tiyan na hanggang dito lang, umaapaw dito. Kaya kung sakali man na kayo dito, uminom kayo ng dahong bayabas, uminom kayo ng pandan lalaki, uminom kayo ng tsaa, uminom kayo ng dahon ng langka, kung ano pa man nasasabihin nyo. Pero ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid na nakikinig, kung kayo man, maraming ibibili ng tableta sa ngipin, sa lahat, alalahanin nyo na kung ano lamang ang pinatignan nyo sa doktor. Kasi tatalakayin ng doktor yan kung ano dapat. Huwag nyo susuwayin. Huwag kayong masyadong maging masiba sa pag-inom ng tabletas paulit-ulit. Ano kahinat na yan? Magkakasakit kayo sa bato. Sino sisisihin nyo? Yung inyong isip at kapabayaan. Hindi yung masakit lang ang ulo, inom. Sumakit lang ang ipit, inom. Meron din plano para diyan sa pag-inom nang hindi masyadong mabugbog ang inyong bato. At ipapaliwanag ko rin sa inyo, parang gilingan at kiskisan ng palay. Pag masyadong na-moldy yan, nawawala na rin ang roscas dito. Kumbaga sa ano'y lumuluwag. Kaya nagkakaroon ng mahigpit na problema ang tungkol sa colon. Ipaliliwanag ko rin sa inyo sa colon na ito masakit na masakit at ito, pag bumaba ito, nandidiyan na rin, lalabas na rin ng maaampaw ang inyong tuhod, itong balakang ninyo, hindi na kayo makalakad. Hindi ba kayo natutuwa na sa aking pagkaharap sa inyo, itong colon na problema ng buong Pilipino, masugpo natin ng bahagya. Ngayon, titimbangin nyo rin ang tubig, ang iinumin nyo, at bukod din sa ganon, titimbangin nyo rin ang pagkain ng matataba, ng may mantika, at lalong-lalo na yung mga mesebo. Kasi, kapag kayo meron colon, hindi kayo maihi, hindi kakatiter rin kayo, hindi rin lalabas sa catheter iyon, kasi itanong niyo sa akin, parang imburnal yon nakamapa, hindi rin lalabas kasi nakabalot ng sebo. Ngayon, ang aking tinalakay at sinanong mo sa akin tungkol sa colon. Iyon. At meron pa rin akong paliwanag sa inyo sa colon. Kapag naoperahan ang colon, right side, ngayon, nagkakaroon din ito, nananawagan ako sa mga na-operasyon. Nagkakaroon din ito na nawawala ng hangin sa puwet. Lumololaw ang kabiyak ng kanilang right side na bird nila, yung itlog nila. Kaya kung ito man sinabi ko sa inyo, huwag niyong pabayaan. Kinakailangan ito papamentuhan niyo. At kung sakali man naman na ako'y nagpaliwanag, huwag niyong pababayaan na kung sino ang nag-opera sa inyo, ito ang hanapin ninyo, ito ang tanongin ninyo sa kadahilanan. Kung ililipat nyo ito ng ibang doktor, hindi pwede yun. Kaya ang aking pananawagan sa mga na-operahan at nag-opera, kinakailangan naman na asikasuhin nyo ang pagtatanong sa doktor nyo at asikasuhin nyo naman ang doktor na nag-opera sa inyo. Kasi kung ililipat nyo na ililipat, hindi alam yan ang history. Ngayon, dito sa aking mariing paliwanag na ito, tinalakay ko ang tungkol sa colon. Napakalaking bagay at maganda. Ngayon, ate pa, sunod sa prostate? Sa prostate po. Okay.
Muli akong nagbalik sa inyo na nagpaliwanag muli ako sa prostate. Talaga yatang ganyan ay binibigyan tayo ng maliwanag na kasaysayan sa isang pag-aaral at pagpapaliwanag para maintindihan ng mga tao kung ano ang aking nalalaman, kung ano ang dapat nilang gawin dito sa pagpunta dito. Kayong mga pupunta dito, mag-iingat kayo. Sagot kayo, opo. Huwag kayo basta hahatol. Kasi kung kayo nagpunta dito, maging tapat lang kayo, okay na. Hindi pinag-uusapan dito ang pera. Madaling pag-usapan at pagsamahan ang pera at pakikipagkaibigan. Kasi maging sa tao, kapag kayo ay masyadong palalo sa sarili nyo at masyadong mataas ang timbang nyo sa inyong katawan, pag umabot na sa inyo ang sakunang ito, walang pinipili, mamayaman, mamahirap na hindi nag-aral at nag-aral. Tepo kayo, kahit kayo may katungkala. Ito, ipaliliwanag ko sa inyo ang sitwasyon tungkol sa prostate. Ang sitwasyon po ng prostate, mararamdaman niyo po na itong inyong harapan nito plastado, parang pinggan. Na ang inyong ari, nakagano na lang po nakapasok. Kaya mga minamahal kong kalalakihan, i-double check niyo po ang inyong mga punong katawan ng pagkalalaki. Kapag po ito napasok, delikado na po tayo. At ito po, ang bakterya po yan, nakakaroon po ng parang suso dito, parang bukol na matigas dyan. Ang ibig sabihin po, naipon ang bakterya. At kung doon naman po sa ilalim, ang epekto sa inyo, hingal, panghihina, hindi kayo makalalakad, ang tuhod ninyo ay mamamaga. Kaya kung sakali man na kayo ay naririyan, naririto pa ako kung sakali at ako'y aabutan nyo na kahit na magpunta lang kayo, magpapaliwanag ako sa inyo. Alam nyo ba, hindi kayo gagastos ng malaki. Medyo ang inyong mga pamilya, makakasama-sama pa kayo na kayo magmamahalan. Kesa po ang gagawin ninyo puro halinghing. Kaya ang Mother Paring, laging bukas ang aking pinto. Wait lang po. Kasi maraming nangangailangan sa akin. Kumbaga man, ako maraming nakakalat na Facebook. Hindi na, ala na pong sumasagot sa aking normal na number. Kasi po, kung gusto nyo na lang ako silipin, naririto ako, okay ako sa inyong lahat. Kahit po payuhan ko lang kayo, ipakikita ko po sa inyo ang paggamit. Nananawagan din ako sa lahat ng mga pinamanahan ko na ng panggagamot na labatiba. Gamitin nyo ito sa inyong pamilya, pero wag nyo gagamitin sa iba na hindi nyo karelasyon. Kasi mamaya na yung pala grabe ang sakit, kayo papagbibintangan nyo. Alam niyo naman ang tao, gumawa ka ng buti, masama ka rin sa dulo. Gawa ka ng 10 buti, nagkamali ka lang isa, scratch na lahat. Maraming salamat sa inyo, sa mga kalalakihan, sa mga may prostate. Ipagbibiling ko sa inyo na kapag ito nagkaroon ng prostate, naririnig na po ang magpipinsa. Dikit-dikit po ito. At magkaganon pa rin, idudugtong ko na rin po sa bato. Ang sa bato po, ang kreya, sister, tatanong mo yun inunahan na kita. Okay. Ang sa bato, kinakailangan na ito'y agapan nyo. Itanong nyo sa akin kung bakit. Bakit? Naririyan ang panghihina, naririyan ang lahat ng bagay. Kapag kasi kayo na-dialysis, wala nang halaga ang buhay. Kasi pag nagkaroon na kayo ng emergency dialysis, 60,000 or 50. Pag nagkaroon dito ang fistula, lifetime na. 2 beses kayo pupunta sa dialysis. Kaya nananawagan ako, huwag, lalo na may mga single mga lalaki, gumamit kayo ng labatiba, kayo na lang, huwag na kayo maingay. Narinig nyo, kapag kayo single mom, lalaki, kapag kayo maglabatiba kayo, hanggang 8 bag, kayo na lang ang gumawa. Kaya nga, ito ako, nagbigay ako sa inyo ng magandang paliwanag para ito maliwanagan nyo kung bakit. Lalo yung mamahalin itong nalalaman ko sa kadahilan na kapag kasi kayo na catheter, ala na, papunta na rin sa cancer yan. Kasi ang catheter gumagastos ng 4,000 a month. Hindi yun na kayang bayaran yun, kayang pagtiisan nyo. Yung sakit at yung maiipon pa sa loob. Ate, ano pa tanong mo? Tungkol po sa breast cancer pa babae po. Okay. Teka, colon, prostate, sa atay. Teka muna, huwag muna tayo doon lumakdaw. Sa atay ang ating lecture. Okay. Sa atay. Ngayon, paliwanag ko sa inyo sa atay. Nagkakaroon din ng depekto ito. Ang tawag as the same. Kapag ginawa niyo yung aking sinabi doon, may iiwasan ng sa atay. Iwasan niyo ang sebo.
Sagot kayo. Sebo. Meron din kayong pag-iingatan sa iniinom na yung mga chemicals na mga ganire, gano, kape, yung matadas na natitining yon. Itanong mo sa akin kung ano kinauwi na. Nagkakaroon ng bukol sa atay. Di-describe ko rin sa inyo, parang itlog lang yan ganyan na iipon. Ang ibig sabihin, kung kayo ay may sakit sa atay, lagi kayong busog. Tanong niyo sa akin kung ba, nakaansal yung parang itlog, yun ang inooperahan. Kaya yung sa atay, na umiinom ng mga kalalakihan, na ang ibig sabihin ay masyadong sunog na to at lutong-luto na yan, nagkakaroon na yan ng nadudurog na ang atay. Diyan nagmumula yung naninilaw. Diyan na nagmumula yung tumatain ng dugo. At hindi lamang iyon ang aking mahiwagang paliwanag sa inyo. Hindi ninyo sukat akalain na yung almoranas. Marami kong na-encounter dito as left side. Iyo, bumubuka lang yung ganyang kahaba. Ha? Ngayon, pag nagasgas, dudugo. Ngayon, hindi nyo malaman na isang taon na yung dumudugo yun sa iba, hindi pa naintindihan. Meron akong gamot dyan sa almoranas. Buhat kayo, nakakilala nyo dito sa Facebook. Kung maglangis kayo, ilagay nyo sa toilet. Maglagay kayo ng guantes. Maglagay kayo ng Vicks. Pero ito, the best and the number one. Magpakulo kayo ng kalahating litrong tubig. Ito, tungkol doon sa almoranas. Kulong tubig, bagong inom kayo ng tubig na sa inyong bibig, bagong paligo, ilagay nyo ito sa bowl. Lagyan nyo na sa Vicks na bilog na ganyan. Good for 1 minute. Dahan-dahan maaalis ang bakterya na papasok. Ang sasabihin ko sa inyo, kung ang tanong niyo ilang beses po mother pa rin, itry nyo hanggang 10 beses. Huwag araw-araw. Sagot kayo, every other day ang gagawin ninyo. Vicks ang ilalagay nyo. At kung kayo naman naniniwala sa dahong bayabas, bigyan nyo rin ng atensyon na yung mainit na tubig. Kasi pag ang bakterya nalalaso natin, umaatras yan. At kung sakali may almoranas kayo, maglaan kayo ng guantes pag kayo dudumi. Mag-guantes kayo, maghahanda kayo ng bulak. At yung bulak na yon, pagpapawin nyo at saka nyo ipulupot yun. Hindi nyo alam, papasok na dahan-dahan ang almoranas nyo. Ano masasabi nyo? Di ba napakaganda ng aking paliwanag sa araw at oras na ito, na ang kababayaan, sama-sama yan, na kasama rin dito yung karamdaman sa puwit, yung fistula ate. Yung fistula, iyon, pa-operahan mo man sa St. Luke's, 120,000 noon. Pero yun, umuulit pa rin. Kasi meron din si Gabo yun, bakterya din yun. Ang tawag nila doon, pigsa. Pero hindi pigsa yun. Yun ay nangungula por doon, inioperahan din yun. Kaya yun, pag inoperahan, binabaliktad yun ate, at saka nililinis yun. Alam mo ba ibig sabihin nun? Parang bahay putakte na ang bakterya nakapaiikot doon. Kaya yung fistula, ipaniliwanag ko sa inyo, hindi masama na kung halimbawa mo kayo may fistula, kumuha kayo ng towel, basahin nyo ng mainit na tubig, huwag kayo maliligaw. Tapos, igaganyan nyo yan. Nagkakaroon din ng lunas at kagalingan. Pero nakangiti ako sa inyo na mahalin nyo ang puno ng bayabas. Kasi ito'y napakagandang lunas sa loob ng tiyan, lalo sa mga bakterya. Kung sakali man nakabantay doon ang bakterya, nalulunasan ito. Hindi na kayo iinom ng tabletas. Dahong bayabas. Kaya ingatan nyo ang dahong bayabas at ang punong bayabas. Ano ba ate tanong mo? Tungkol po doon sa, mother, yun, sa breast cancer. Ito. Teka. Alam nyo, ako'y babae rin. Sa anawa kayong masasaktan ko, ako may magpapaliwanag sa inyo. Ang aking paliwanag napakaganda. Huwag na kayong magpapalaygit. Tanong niyo sa akin, yung mga naoperahan na, yung mga dinugo na nawala ng bahay bata, marami ang nagmula dyan. At yung injection nyo dito sa, wag na rin. Ngayon, naririyan na kayo. Nag-asawa kayo, nagbahalan kayo. Mag-usap na lang kayo. Huwag nyo naman ang kaligayahang napakarami. Ang magdasal kayo kung paano nyo madadala ang magandang buhay pamilya at kung paano ang mga anak nyo makakapiling nyo ng matagal. Kasi pag kayo'y nagpalagit, alam mo, sasabihin ko sa inyo, kung baga ba sa ganito, tinalian yan, dahil mamumuto, nagkakaroon na ng mga effect sa loob. Kaya ito ang pinagmumula ng mga breast cancer, pero may lunas din dyan.
Ayusin nyo sa inyo. At ipaliliwanag ko rin sa inyo ang tungkol doon sa bukol-bukol sa loob ng matris. Na-discover ko rin yan. Na kapag nakaganyan kayo, ayan, eto yung lining, bacteria lang din pala yan. Nakukuha yan sa pagkokobalt. Ang pinangkokobalt ko dyan, alam nyo ba, 3 sibuyas, kalahating litrong tubig na kulo, sibuyas, 3, yung pula, at saka 20 kalamansi, at saka sambix na maliit na ganyan. Nilalagyan konting asin, at saka ilalagay sa bowl ng kubeta. Kapag yan pag nilagay nyo yan, alam nyo, pag itinapat nyo doon ng tubig, good for 1.5 minutes, wala naman. Kasama na rin yan ang plema, kasama na rin yan ang utak. Yan undertone, pati yung sa suso nyo. At meron pa rin akong paliwanag sa inyo. Wag na kayong masyado gagamit ng mga bra na matitigas. Kasi kapag wari mo, nakabra kayo, tapos pagdating niya maliligo, iyon, napapasma ang ugat. Iyon din ang pinagmumulan. Nagkakaroon ng rase sa pormero. Tapos merong pagkakataon na nagaganap na may mga kababaihan dahil na-encounter ko dito sa St. Joseph Chapel, nagkakaroon din yan ang nana, bakterya. Kaya hindi lahat operahin. Kaya ito, sa aking pagkaharap sa inyo at ngayon ngayon lang nyo ako narinig na nag-explain ng napakahaba tungkol sa hiwagang karamdaman at ito ay marami pa. Kaya lang natutuwa din ako kay ate. Siya nagpunta rito sa akin, alam mo, nangingiti ako ng kasi marami siyang tanong. Pero alam mo ba, ang ginawa ko rin, teka, magpapaliwanag ako. Hindi dapat ikaw lang ang makaalam atin yan. Kaya ngayon humarap ako sa inyo na dapat nyo ring malaman yung kaso nyo. At yung withdrawal, the best and the number one na nagkakaroon ng bukol ang matris, yung withdrawal, naiipon yung bakterya doon sa loob. Kapwa kayo. Hindi pa rin nyo alam, doon rin nagmumula yung hilo. Kaya yung lahat na nagdaan sa withdrawal, tinatawagan ko kayo sa akin. Heto lang ako. Napapadulas ko yan. Kasi eto, right, eto left. Napararaan ko yun doon sa butas. Kaya yan, at napakalansa. Kaya nakangiti ako sa inyo na itong aking ipinaliwanag ngayong umaga, hindi nasasakit ang ulo nyo. Kasi kung may problema kayo sa buwa, sa ganun, madali kong maipaliwanag sa inyo at marami pa akong ipapaliwanag. Alam nyo ba, kung bibigyan pa ako ng buhay ng Diyos, talagang iyaano ko. Kasi itanong sa akin kung bakit. Ang tagal kong pinagtisan, walang iniwan sa ako'y nag-aral. Hanggang ako'y binubuklat, marami akong natututuhan. Kaya naman ginawa ng Mother pa rin ng Bulacan, ginawa at nagpaliwanag siya sa harap ng altar. Kung sakali man mamamayang Pilipino, narito ang Mother pa rin ng Bulacan, nakahandang magserbisyo sa inyo, lahat kayo tutulungan. Kaya lang kung sakali naman ang Mother pa rin ng Bulacan, nananawagan para naman ang kanyang kamay ng mahal na Jesus ay mailagay doon. Nananawagan ako sa lahat ng nakarating dito, mga kapatid kong minamahal, ang pagbibigay sa kapwa-tao, hindi palakihan. Kahit na maliit, kapra-kapraso, makararating din tayo doon at matitiklop nyo din. Kaya nga ako naririto. Kaya nakangiti ako kung sasabihin nyo na magkano ibabayad. Di ang hipo ko dito, 2 lang ng 2. Pero pag 3, na yon, matindi na yung sakit na yon. Pero tandaan nyo, eto ako sa harap ng altar. Umayos lang kayo, may areglado, pupunta kayo hanggang 1, 2 lang. Swerte, may sisimutin ako sa pangatlo. Pagkatapos, dadalawin nyo na lang ako. Kasi kung kayo rin lang ang pupunta rito sa akin, mauubos ang oras ko. Nais kong makabilang. Kaya bumabati, ate, magpaalam ka. Anong sasabi mo sa aking inano ngayon, sa araw nito? Napakaganda ho ng resulta kasi malinis na yung wala na po. Kasi kagabi, ang sakit-sakit. Okay, talaga, hindi ka nakatulog. Hindi po. Paano ka naman ating makakatulog yung bakterya na yon? Kaya nga maraming tao sa kanilang bahay-bahay, hindi malaman ng asa-asawa kung ano hihimas na gagawin. Hindi malaman kung saan dadalhin. Hindi malaman kung nagluluko-lukuhan lang yata yung asawa ko. Pero sa totoo lang, ako na nagsasabi sa inyo, ang totoong ang luko-lukuhan hindi gagawin. Kasi mahirap din umarte. Kaya kung sakali man sinasabi niya nag-aarte-arte yan, parang hindi makahinga, bakterya lang po yon. Kaya nakakiti ang Mother pa rin ng Bulacan, sumasalubong sa inyo at malapit na naman ang ating Pasko na kakanta ako ngayong araw na ito na kayong lahat ay kakantahan ko na ito po
Tapos na ang aking mission namin dalawa na inarap namin kayong lahat. Ate, ano masasabi mo kay Mother Paring? Idol ko po kayo. Wow, thank Oh, you. salamat po. Okay. Ito na po ang aking kanta. Ito na po. Diyos ko po. Sa ngayong Pasko, kayo ay mahal ko. Kaya Mother Paring ay nananawagan. Kung mayroong kayo munting kakayanan, sana naman ang chapel na ito'y regaluhan. Di naman malaki kahit kapraso lang, dahil ako'y naririto'y laging nagdarasal. Ang nais ko'y mailagay sa ayos at lugar, mga minamahal nating rebulto't kabanalan. Naririto ngayon, palakpak! Naririto ngayon, ako ay narito. Kayong mga tao'y tunay minamahal ko. Di ko malilimot, magpakailan pa man. Hanggang sa huli ng buhay ako'y nagmamahal. At ngayong narinig nyo ako ay pakinggan. Ako po ay namamasko sa inyong nariyan. Lalo na po sa ating mahal na presidenteng narito. Ako naman po ay bigyan pansin ninyo rito. Ngayong narinig nyo, mahal na Pangulo, ako po'y umaawit, ako po'y damayan nyo. Di ko makalimutan ang lahat na ito. Binanggit mo rakin ng pagbati na totoo. Salamat, salamat sa lahat ng bagay, lalo sa ating bigay na sadya ng may kapal. Bumabati ako sa inyo. Paskong naririyan, humihingi ng tulong ang aking kinalagyan. Ako po'y tumayo, sana ay narito. Ako'y nagdarasal, Ama, ako'y pagbigyan mo. Ang nais ko lamang, ito naglalagyan ko, maging maayos at matahimik ako kung aalis na ako sa mundo. Maraming pong salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Bye.